every time na magtatraw kami ng party, even though meron kami mga hard times, like pumapalya, wala pipindot kami, hindi pa rin nasa dahilan para tingin. Malayo na natin mga socials, to be honest. Nakatagos na kami, kumbaga sa rapping, isa yung social sa mga nakatagos in terms of event. Kasi napakadami na event yan. Meron mga nag-stop na, meron din mga sumasabay sa socials in terms of throwing event. Kaya solid saludo ko sa inyo. Actually, we're not in competition, pero maganda yan para sa kultura. Para sa kultura talaga yan ng Pilipinas. And magkakaroon kami ng sariling reality show para sa mga favorite social members nyo. Like for example, sila Mea, sila Erica, sila Bea, sila Jo, Jonaline, Nini, sila Elizabeth, etc. Yun. Yo, what's up guys? It's your boy, it's Gian fucking Cole, and today is the cult day. 2 years na ito, pero 3 years na ako sa industriya, and I think it's not so special. Salamat sa mga subscribers na ay sumusuporta. Birthday natin dito! I'm Gian, I'm the owner of Sauce. What I do for a living? I throw party for a living. It's what I've been doing since 2000 2002. But Sauce actually started years ago. So yeah, dalawang taon na yung Sauce guys. Pero ito nga, tatlong taon na ako sa industry. Actually, it all started my birthday last 2020. So yung pinakaunang event ko. So nag-start na ako gumawa ng, party. Kasi nga, birthday ko. And then, nag-isip ko is what if haluan ko to ng mga tawag dito pa-entrance para kahit pa paano mabalik ko yung pera. Tapos yun, nag-boom. Kasi yun kasi yung usually na ginagawa namin way back 2015. I believe I was 18 years old way back then. I don't know, 18 or 17 years old. I don't know, I don't remember. But puso pa yung underground parties way back. So, before, puro ticket-ticket lang, walang mga VIP couch or whatsoever kasi yung mga party goers talaga noon is mga wild talaga na kumarty. So kahit malayo yung venue, gano'n, talagang pupunta talaga sila para sa event. So ngayon 2022, nilagyan ko ng twist. Medyo kaya yung maging bar. So sabi ko, nilagyan ko ng mga VIPs, mga VIP couches, maybe whatsoever. At the same time, may mga tao bumibili ticket. Tapos yun, pag gumagawa ko ng event, usually inspired siya sa mga tao dito, sa mga artists. Let's say for example, it's also inspired
sa mga teams na pang babae kasi, you know, Sauce Girls is more like a girl type shit. And from the meaning itself, Sauce Girls is actually came from Playboy Cardi's producer, which is Dearborn. So, sa kanya niyang Sauce Girl. So, yun, ginagawa lang doon akong Sauce Girls. And then, yun nga, pagtuloy-tuloy siya kasi mas lalo pinapak ng tao, lalo na, you know, sa mga babae, required ko halos lahat na magsubot ng mga costume, lalo na yung mga babae, kaya sobrang tinangkilik siya ng masa. Meron ko syempre mga low-key na hindi masyadong nag-G yung mga event, pero solid pa rin. And that is the reason siguro why until now, meron pa rin Sauce Girls event. Halos monthly, meron pa rin event. Kasi sobrang dami ng pupunta. And hindi kami tumigil. Consistency kumbaga. Kasi doon mo i-meet yan eh. Pag consistent ka sa negosyo, kahit sabihin natin nag-fail ka, diretso ka na ng diretso pagkaka-event. Hanggang sa mahit mo yung tamang team, mahit mo yung tamang crowd, yung right community. Are there hard times? Yeah, pero actually madami. May mga struggle kasi kami din na encounter since 2000 ngayon ko pa. Nandiyan na yung nagka-gulo, tapos mga yung ibang post, mga ibang mga promoters, etc. Pero hindi ibig sabihin na nandun ko kami ng program party kasi life is a party. Every time na magtutrow kami ng party, even though meron kami mga hard times, like pumapalya or nagpipindot kami, hindi pa rin yung nasa dahilan para pinigil. Kasi papunta na kami dun eh. Actually, nandito na kami. Malayo na natin mga Sauce Girls, to be honest. Nakatagos na kami. Kumbaga sa Ravine, isa yung Sauce Girls sa mga nakatagos in terms of event. Kasi napakadami na event dyan. Meron mga nag-stop na mga collective. Merong tuloy-tuloy pa rin, pero hindi masyadong so-so lang. Meron din mga sumasabay sa Sauce Girls in terms of throwing event. Kaya solid saludo ko sa inyo. Ituloy nyo lang yun. Actually, we're not in competition, pero maganda yan para sa kultura. Para sa kultura talaga ng Pilipinas. And lahat ng hard times, mga struggles, failure nangyari sa amin, lahat yun, kasama yun eh. Kasama yun. Hindi kami tatawaging wildest party provider here in the Philippines. Kung wala yung mga failure, hard times, etc. Hindi na yung makakot yung success kung wala yun. Siguro, pag tumanda na sila, like for example, yung mga videos, mga picture na tinake nila sa event ko, sa event ng Sauce Girls, makita nila yun, pakita nila sa mga anak nila. Siguro, yung trademark ng pagiging solid na party, isa yun sa mga gustong tumatak sa amin. Kasi kami lang gumagawa lang sa Pilipinas eh. Although, meron mga other parties dyan na nagkaroon ng party, but Sauce Girls, yeah, it's the wildest party provider here in the Philippines. Kaya, yun ang gusto kong tumatak para sa akin. Kami yung pinaka-solid mag-throw ng party sa lahat. Mga bagay na hindi pa nagagawa dito sa Pilipinas na gustong-gusto kong gawin. Like, for example, yung mga rave na nangyayari sa mga underground, sa mga bunker, sa mga basement, fight club rave, mga gusto kong gawin. Ano pa ba? Sa forest, wala akong gumagawa na sa forest. Wala pa rin gumagawa sa mismong yacht na solid dito sa Pilipinas. Siguro in the future, I also want to do a collaboration with some artists. Let's say for example, mga rapper, mga tawag dito, mga influencer. If meron silang mga creatives na gustong gawin para i-launch, let's say for example, yung art nila, makakatulong talaga yung Sauce Girls. And syempre, ito malapit na gusto ko i-dagdag pa in the future is yung Sauce Girls Festival
target namin actually next year. So sana matuloy na yung festival na pinaghahandaan namin, which is yung Halloween Festival. Pero yun, this year, bibigyan namin din kayo ng isang malapit, which is yung Halloween 3 na mangyayari, syempre, this coming October 25. So yun, isa pa yun sa mga dapat kong abangan. And magkakaroon kami ng sariling reality show para sa mga favorite social members nyo. Yun, isa pa sa mga gustong idagdag yun para mapapanood nyo kami live kung ano mga ginagawa namin sa buhay, kasi titira kami sa isang bahay at anong dapat abangan kasi every month magkakaroon kami ng event. Every month napasok ang mga influencers sa bahay, matatanggal and whatsoever. May mga DJs na papasok, para makita nyo totoong buhay kung ano ginagawa ng mga social members. Like for example, sila Mea, sila Erica, sila Bea, sila Jo, Jonaline, Lenini, sila Elizabeth, etc. Yun, sila Katie. Marami kayong dapat papakan sa guys. Lalo sa mga DJs kasi in the future, magkakaroon din kami ng mga international DJs kasi right now, pinaka-focus ko muna yung local scene as much as possible. Halos lahat ng DJs sa Pilipinas na may sarili-sariling art gusto ko makuha, makapag-play. So, na may sarili signature nila. Kasi deserve talaga ng Pilipinas na may in terms of events, parties, and whatsoever. Ayun yung goal ko. Ayun yung maasahan sa akin. I get mad, suited, I got this bad thing I recruited. I get mad, suited, I got this bad thing I recruited. I get mad, suited, I got this bad thing I recruited. I get mad, suited, I got this bad thing I recruited.